pwede ba direct to God na lang tayo, Father? Hindi po pwede yun. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsagawa ng ministry of reconciliation. Malinaw na malinaw yan sa 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 20 po. So, hindi po totoo na hindi ito kaloob ng Panginoon. Kaloob po ng Panginoon na tayo ay mangumpisal. Walang walang exempted nito. Tayo lahat ay makasalanan. Pati yung Papa ay nangungumpisal din. No? Si Pope John Paul laging nangungumpisal yun. Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 20 ay sinabi ni Apostol Pablo upang iparating sa atin na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang maibalik tayo sa Kanya. Kaya nga po ang Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus na ilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw upang ang sino mang sasampalataya ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan, sapagkat tayong lahat ay makasalanan at mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. Pero ang sino mang sasampalataya ayon sa Biblia ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay hindi nagtuturo na kailangan mong lumapit sa isang pastor o isang pari upang ikumpisal ang iyong kasalanan at ikaw ay mapatawad at maligtas. Kundi ito ay nagbibigay liwanag na ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging daan upang malinis ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sino mang sasampalataya ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Wala pong ibang ibinigay ang Diyos na pangalan upang sa ating ikalilinis at sa ating ikaliligtas, kundi yan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Matatandaan niyo po ba ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me. Ngayon, bilang mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo, bilang nakatanggap na ng kaligtasan, tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito yung sinabi sa mga talata sa 18 to 20 ng 2 Corinthians chapter 5 na binigyan tayo ng ministry ng reconciliation. Binigyan tayo ng karapatan na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo upang ang sinong sasampalataya din sa Panginoon ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sapagkat yan din po mismo ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay ang paraan para maibalik tayo sa Diyos Ama. Malinaw din na sinasabi ng Biblia na walang ibang tagapamagitan ng tao tungo sa Diyos kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, malinaw na itinuturo na ang sino mang sasampalataya ay maliligtas, hindi mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan din po ay malinaw na itinuro ng mga apostol sa Acts chapter 4 verse 12 na walang ibang pangalan na ibinigay mula sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. At sa Kristo mismo ang nagsabi na kung hindi kayo maniniwala na ako siya, ang Misaya na tagapagligtas, ay mananatili kayo sa inyong kasalanan. Tayo ay mapapahamak dahil sa ating kasalanan. Pero kung sasampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, na siya ay nabayubay sa krus na ilima at nabuhay muli sa ikatlong araw, tayo ay magkakaroon ng tiyak na kaligtasan at hindi na mapapahamak ayon mismo ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo, mga nakakaalam sa tunay na ebanghelyo at tiyak na kaligtasan, karapatan natin, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, na ipangaral ang reconciliation, which is the gospel of the Lord Jesus Christ, ipangaral sa tao upang ang sinumang sasampalataya ay maibalik sa Diyos at magkaroon ng kaligtasan.